Ayun na. Ayun na sila kay Eric, naglalakad na. Doon sila dumaan. Mukhang may dinaanan sila doon mga kababayan. Ayun oh. Sundan natin. Akit tayo dito sa tulay. Sundan lang natin mga kababayan. Sana maabutan pa natin. Takboyin natin mga kababayan. Ayun, doon pala. Ayun kay Eric mga kababayan. Sumusunod pa rin tayo. So now we have 1 hour. And then tomorrow, we apply for permits and kasray. Doon na mismo mag-set up on a period between 2 to 6 p.m. Tomorrow, open sila. And then extendable up to Manati. Pagtapos na lista. Ayos! O sige! Alright, pa tayo! Okay pa Robinson, 1 hour. Kasi dapat nila tayo ng first, nag-negotiate tayo. 2 hours. Binigyan tayo ng additional 1 hour. Dapat mo magkakapos ng program. halos mapuno-puno na po dito mga kababayan ang harapan nitong Robinson ano. At mukhang nagki-create na nga ng traffic. Kaya siguro ay nagkaroon na rin ng direktiba ang ating mga kapulisan na bigyan lang po ng 1 oras ito mga kababayan. Kasi sa nakikita po ninyo, kanina nung dumating tayo, hindi pa po ganito kakapal ang mga tao. So ngayon po ay mas kumapal ang po ang mga tao at mas dumadami pa po mga kababayan. Respetuhin natin ang ating kapulisan dahil may ginagampanan dito naman silang tungkulin. Pero yes, di namin iniiwan si Kaya. Ayun sa kay Eric mga kababayan, sinama dito ng mga pulis. Hindi namin alam kung ano yung purpose, no? Ayun sa kay Eric, yung nasa likod ditong ano ng bike. Yung pink na yan. Nasa loob po sila ng vicinity nitong ano, compound po nitong POAA. Ayan mga kababayan. So sinundan lang po namin kasi parang kinalabit pa lang naman si Kay Eric mga kababayan. Tapos ito nga ngayon ay sa nakikita natin ngayon ay mukhang nag-uusap sila. At andun nga si ating kasamang si KPL, no? Ayan. Di natin alam mga kababayan kasi si Kay Eric parang kinablit lang siya. Tapos ayun na, mukhang naman nagpapaliwanag. Mukhang maayos naman siyang sumama. Wala naman sa pilitan mga kababayan ano. Pero nakapagtataka lang dahil bakit parang tila ano, tila biglaan mga kababayan yung pagano sa kanya. Sa kalagitnaan po yan ng ano ng nagsasalita doon kasama si Kay Eric. Ayan, nakikita niyo sa Kay Eric yung yung kalbo na nakakulay parang anong tawag dito, parang green, parang brown green ganun, parang ganun. Tapos yan po mga pulis po yan. At may table po sila doon. At mayroon nga po silang mayroon nga po silang monitor ng TV. At naka DCMM nga po yung pinapanood nila doon, no. Ayun, no. Ayun mga kababayan. So sinundan lang po natin ayan, para mas lalo nyo makita yung posisyon ni Kay Eric yan. Ayan, no. Ayan si Kay Eric. So hindi natin marinig dahil nandito tayo sa may tulay. Zoom in lang natin ito mga kababayan. Again naging alert lang po tayo. At kinukuhanan lang po natin, ino-observe lang po natin kung ano po yung nangyayari, no? At least para mayroon lang po tayong informasyon.
sa nagaganap ngayon. So ito po, tumawid sila dito, siguro gamit itong tulay na ito, nitong Robinson Footbridge at saka POAA, no, dito sa EDSA, kaya sila nakarating dyan. So nandyan pala yung parang pinaka, ang tawag nito, parang office nila or parang station ng, parang table ano lang nila, table station lang nila. Ayan mga kababayan, ayun o. At ilang minuto na rin si Eric na kausap dyan. Medyo nahuli kami ng mga ilang segundo, kaya mga 1 minuto siguro. So nakapisto na sila dyan nang dumating kami. Sinundan lang kasi namin, napapunta sila dito. So abang-abang lang tayo mga kababayan. Ayun na, nakatayo na sila. Nakatayo na sila. At mukhang okay naman. Siguro briefing lang ito, no? Ayun, mukhang nagkamayan sila mga kababayan. Ayun na nga, no? Ayun na. Ayun na sila kay Eric, naglalakad na. Naglalakad na sila. Siguro mga paunta na sila rito, mga kababayan. Ayun, no? Doon sila dumaan. Hindi sila dito dumaan sa tulay na to. Mukhang may dinaanan sila doon mga kababayan. Ayun, no? Wait lang, ha. Sundan natin. Akit tayo dito sa tulay. Sundan lang natin mga kababayan. Tatawid tayo para maano natin. Ayan, nakita po ninyo yung ano. Sinusundan lang po natin mga kababayan para makita nyo po ano. Sana maabutan pa natin. Takboyin natin mga kababayan. Ayun, doon pala. Doon pala sila lumusot. Mga kababayan. Ayun. Dito pala ang daan. Ayun. May butas pala dito. Ayan, so dito sila, diba? Ayun. Kumayan sila ni Placido. Ayun kay Eric mga kababayan. Sumusunod pa rin tayo. So siguro mamaya Ma-disperse after 1 hour. Okay. Tanungin natin si Eric pagka nakatawid. Ayun ang kababayan. Eric, ano po yun? May request ng Robinson, may disperse. Ganun ba? Tayo, box mo po na. Anytime ako mag-alala. May sir, may ayun mga kababayan. Hindi yung ano. May request daw ang Robinson. In 1 hour, pinapa-disperse, no? Eric! GMA7, di kami nakahabol kanina sa interview eh. GMA7, di kami nakahabol sa interview kanina eh. Sige. Discount eh. Check my. Sir, tingin lang sa GMA ko, sir. Ano, Tino? Sir, ano ba ang sitwasyon? binigyan kami ng 1 oras para mag-disperse. At Ay, bukas to, sa likod mo patay ito. Sa likod mo patay. Sorry sir. okay. Ayun, Sabay ma'am. na. Okay,
Ayan mga kababayan, so ito magsasalita si Eric dito. Check mic, check mic, check mic, check mic. Malalaman natin kung ano. Okay. Sir, kakamusta ano ba itong event natin dito? Continuation ba ito ng mga nakarang? Ito po ay panawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. sapagkat siya po ay tinuturo na criminal president. He is the mastermind and the operator of the crime syndicate. At the same time, no less than his sister, confirmed na siya ay nasa chronic drug addiction. That those are serious criminal accountabilities that endanger the Constitution, the entire Republic, and it is a national security problem. That is why we're calling here for him to resign. But right now, binigyan lang kami ng isang oras na lang. Dahil may misa daw sa Itza Shrine. And then mayroong problem sa, ang lugar is private. Hindi sa Freedom Park. That we negotiated to General Agradante, yung, I think this is Eastern Police District, Commander ng Eastern Police District, nabibigyan kami ng isang oras until 6 o'clock. Bigla lang po ba ito, sir? O nag-secure kayo ng permit lugar sa permit lugar o hindi na po? Nag-apply ng permit ang grupo ng United People's Initiative doon sa People Power Monument, denied. So, lumipat kami dito as alternative venue. Kasi ang aming pag-aakala, ang bangketa, pwede namang pansamantala gamitin ng hindi naman kami nag-obstruct sa traffic. So, ang pakiusap din ng police, 1 hour before the start of the mass, magkakaroon ng dispersal temporarily and then to apply for a permit sa Itza Shrine. At yan ay sa Pura Paruco yan ng Itza Shrine. Yun ang apply for another permit. This is continuous. Pero sabi ng police, kung walang mga ganito na may nakaharang at gilid lang, they can tolerate. Pero kung ganito na may obstruction na, they can only give maximum of 1 hour. So I will talk to the other leaders. 5 grupo nandito eh. Marcos Resign, Marcos Ales, United People's Initiative, Bangon Sambayanan, and Christian Muslim Alliance. Yung in-announce kagabi ni Senator Alvin Marcos, malaki yung pag-deliver sa panawagan natin. Ay, upo. All along, ang pag-iisip ng taong bayan ay addict si Marcos. What Amy Marcos did last night was a confirmatory declaration. That means, from the very beginning, Marcos should have not been elected as president. So, Delikado. Kasi, kasalanan din ni Amy, pero bumabawi siya. Kasi inilihim niya ito eh. Kung ito ay nabulgar during the election time, Marcos would have never been elected as president. So, tingin niyo sir, kung merong mas authoritative na magsabi na nagdadrugs ang presidente, si Senator Amy? Definitely. It's not going to be Ping Lacson, not going to be Claire or Larry Gadon. It will be Amy Marcos. Kasi yan ay direct personal experience and direct actual personal knowledge. Like, saldi ko, walang pwedeng magsalita sa sindikato kundi kapwa sindikato. May pangalan lang po, tsaka... Eric Celis po ako, Secretary General ng Bangon Sambayanan. Dating NPA, nagbalik loob, ngunit ngayon inaayos muli ang gobyerno para wag na magrebeldeng tao. Eric, dagdag lang. Yung malit lang pa, Eric, malit lang. Ano ba ang kahalagahan ng kapamilya na nagsasalita laban mismo dito sa kanyang kapatid na presidente, na bangag? Mabigat po yan, sapagkat yan ay isang mataas na antas ng pananagutan na kanyang pinanindigan para sa bansa. It is not very easy for a family member na i-reject niya ang kanyang kapatid para piliin na ito ibunyag sa taong bayan. And that is a very rare opportunity na dapat yakapin ng mamamayan. Na ngayon, ang kapatid na mismo ang nagnanais na bumaba na si Marcos dahil he does not fit to become the president from the very start. Maraming salamat, Eric. Balikan mo muna kasi may 1 hour lang. Ayan mga kababayan. So, naintindihan na po natin kasi gusto ko pa sana i-follow up. Ito kasi si Antigel Castro, nagmamagaling, mas marunong pa sa kay Senator Amy Marcos na isa pong kapatid at kasama mula nung bata hanggang ngayon tumanda na sila. Samantalang itong si Antigel Castro, saan siya humihiram ng kanyang karapatan para sabihin niya na hindi yun fake news o kaya walang kredibilidad yung sinasabi ni Senator Amy. Which is napakalaking insulto yon sa isang senadora na kapatid na kasama niya at mula sa hirap at ginhawa na kasama niya. So masakit yon mga kababayan, masakit yon. Kaya may nakita pa akong post kanina
siyang sinita na post itong ni Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi ni Sandro Marcos, mga kababayan, para bang pinapatunog nila na hindi daw tunay na kapatid itong si Senator Jaime. Ngayon, ang sagot naman ni Senator Jaime, magpa-hair follicle drug test sila at magpapa-DNA test naman siya. Yun po mga kababayan, kaya challenge po yun, kaya dapat lang na tugunan po nila ang mga challenge na ito ni Senator Jaime. Hindi po dapat sa tagapag-fake news ng palasyo. Yan po mga kababayan. Magbabalik po tayo sa mga karagdagang update. Nandito po tayo ngayon sa EDSA Shrine. At isang oras na lang daw po mga kababayan, madidisperse na po ito. So babalik na mamaya, babalik tayo, okay?